Good day, everyone! This is a place where government representatives discuss relevant and timely issues. Welcome to PIA iTalk. Namulat tayo sa lipunang nagdidikta na mayroong trabahong panglalaki at gawaing pambabae lamang. But the changing times showed women can do more and be more. They can be actual superheroes and master of all trades. Ngayong araw, ating bigyang pugay ang kababaihan at kanilang kakayahan kasama ni Executive Director Ms. Narlene Santos Millar mula sa Philippine Commission on Women. Isang magandang araw sa ating lahat. Ako si Narlene Santos Millar, ang Executive Director ng Philippine Commission on Women. Sa ngalan ng aming Chairperson, Armelita Valdevilla, kami ay nagagalak at nagpapasalamat sa Philippine Information Agency sa paanyaya na magbahagi ng isang mahalagang impormasyon tungkol sa gender and development. Ngayong araw, layunin ko na mapaunawa ang konsepto ng sex, gender at ang mga katangiang nakabatay sa kasarian. Ano ang gender roles, manifestations of gender biases at ang kahalagahan ng gender and development. Gamit ang kaalamang makukuha dito, matutukoy ang mga gender issues at magagamit ito bilang gabay sa pagbuo ng God Plans and Budget or GPB. Bago tayo dumako sa pinakakonsepto ng God, magandang magsimula tayo sa basic concept. Alamin muna natin kung ano ba ang pagkakaiba ng sex at gender. Ang sex ay ang biological differences between women and men. Permanente ito at universal. Hindi nagbabago, depende sa lugar at panahon. Ito ay batay sa pisikal na katangian tulad ng chromosomes, XX para sa babae at XY para sa lalaki. Reproductive at hormonal differences. Kadalasan, ang sex ay tinatalaga sa kapanganakan ng isang tao. Ngunit may mga pagkakataon na ang characteristics ay hindi malinaw na napapahiwatig ng kasarian ng sanggol. Halimbawa dito ang mga kaso ng taong tinatawag nating intersex. Ano naman ang gender? Ang gender ay social at cultural construct. Ito ay nakasalalay sa mga katangian o pamantayan na inaasahan ng lipunan, kaugnay sa kasarian o gender ng isang tao. Ito rin ay nakasalalay sa kung paano itinuturing ng lipunan at paano pinipili ang mga papel ng lalaki at babae. Ang gender ay dynamic at nagbabago sa paglipas ng panahon. Ngayon na may idea na tayo sa pagkakaiba ng sex and gender, pag-usapan naman natin kung ano ang gender roles at sex role. Ang sex roles ay mga gampanin o gawain o responsibilidad na ginagawa ng lalaki at babae batay sa kanilang biological na katangian. Halimbawa, lalaki lang ang nagpo-produce ng sperm at babae lang ang kayang manganak at mag-breastfeed. Ito ay mga biological roles na nakabase sa pisikal na katangian ng isang tao. Sa kabilang banda, ang gender roles ay mga natututunan o nakasanayang ugali o asal na nakabase kung ano ang inaakalang dapat gawin ng lalaki o babae. Ibig sabihin, ang lipunan ay may mga expectations kung paano dapat kumilos, magsalita, malamit, mag-ayos at magpakita ng sarili ang isang tao base sa kanyang gender or sex assigned at birth. Halimbawa, may mga traits na tinatawag na masculine at feminine. Ang mga lalaki ay madalas inaasahang maging malakas, matapang at leader. Habang ang mga babae naman ay inaasahang maging mahinahon, maalaga at mapagmahal. Ngunit tandaan natin, ang mga ito ay produkto ng societal expectations at hindi natural na katangian ng isang kasarian. Paano nga ba nabubuo ang konsepto natin sa pagiging babae at lalaki? Ito ay ang tinatawag nating process of socialization. Ang gender-based socialization ay isang proseso kung saan natututunan ng mga individual ang mga pag-uugali, gawain at mga tungkuling nauugnay sa nakatalagang kasarian sa loob ng isang lipunan. Ang gender socialization ay nahuhubog sa tulong ng mga iba't ibang social institutions. Ito ay ang ating mga pamilya, eskwelahan, media, relihiyon at ang gobyerno. Isa-isahin natin sila. Nararanasan ng isang tao ang unang socialization sa kanyang pamilya. Kadalasan, ito ay nagsisimula sa sandaling malaman ng mga magulang kung sila ay magkakaroon ng anak na babae o lalaki. Kadalasan ay ina-associate ang color pink sa anak na babae at color blue naman sa anak na lalaki.
Ngayong mga panahon na ito, nauso ang tinatawag na gender reveal party. So doon nakikita natin, kapag babae, kulay pink yung lumalabas. Kapag lalaki naman, blue. On the other hand, ang mga salitang ginagamit ng mga magulang sa kanilang anak ay maaari ding sumailalim sa gender socialization. Ang mga batang babae maaaring tawaging maganda o mahinhin, samantalang ang mga lalaki ay nilalarawan bilang malakas, magulo. Kadalasan, mayroong iba't ibang mga expectations din para sa mga bata, depende sa kanilang kasarian. Ang mga batang babae ay inaasahang tumulong sa kanilang nanay na magluto, mamili at maglinis. Ang mga batang lalaki naman ay inaasahan na magkaroon ng mataas na hangarin sa trabaho, makisali sa sports at tumulong sa kanilang mga ama sa pag-aayos ng mga bagay tulad ng carpentry. Tulad ng mga magulang, ang mga guro at ang kultura sa loob ng paaralan ay maaaring makaimpluwensya sa gender socialization. Maaaring may pagtingin ng mga estudyanteng mga lalaki ay bagay sa kursong science, technology, engineering at mathematics or STEM, habang ang mga estudyanteng na babae ay hinihikayat mag-apply sa social science courses. Ang mga libro at iba pang materyales na kadalasang naglalarawan sa mga lalaki bilang inventor, pinuno, at leader, habang ang mga babae gumaganap ng mga passive o tungkulin na supporting roles. Ang gender socialization through media ay maaaring nagagawa sa pamamagitan ng mga pelikula, telebisyon at panitikan. Maaaring palakasin ng media ang mga stereotype ng kasarian upang magbigay ng mga ideya sa mga nanonood o tagapakinig tungkol sa kung ano ang ibig sabihin ng pagiging lalaki o babae. Marami ring palabas sa TV at pelikula ang nagtatampok ng mga pangunahing tauhan na lalaki na malakas at agresibo, habang nilalarawan ng mga babaeng karakter bilang emosyonal, dependent at sexualized. Ang mga commercial at advertisement naman ay kadalasang gumagamit ng mga stereotype role upang magbenta ng produkto, tulad ng pag-uugnay sa lalaki sa mga sports activities at mga kababaihan sa makeup, skincare at cleaning products. Sa mga video games naman na usong-uso ngayon, ang mga karakter ng lalaki ay kadalasang heroes, habang ang mga karakter ng babae ay supporting roles. Ang relihiyon ay isang institusyong panglipunan na nagbibigay ng moral na balangkas para sa individual at komunidad. Karaniwang pinagtitibay ng relihiyon ang paniniwala ng isang mas mataas na kapangyarihan. Habang pinapalakas ng religious faith ang mga pagpapahalaga tulad ng pakikiramay, pagpapatawad at pagkawanggawa, tinatagoy din ng religion ang mga particular na paniniwala at kasanayan na kaugnay sa kasarian. Ang ating pamahalaan ay may pananagutan sa pagbuo at pagpapatupad ng batas sa ating lipunan. Ang pangunahing tungkulin ng ating pamahalaan ay panatiliin ang kaayusan at magbigay ng pampublikong serbisyo. Pinapagtibay ng ating pamahalaan ang pagpapahalaga sa katarungan, pagkakapantay-pantay, demokrasya at hinuhubog din nila ang mga pamantayan ng kasarian sa pamamagitan ng patakaran at batas. Bagamat may nakita na tayong tagumpay in terms of our legal framework, nananatili ring mayroong mga batas o polisiya na lumilikha o nagtataguyod ng diskriminasyon, biases at gender inequality. Nangangailangan ito ng malalim na pagsusuri upang alisin ang mga discriminatory provisions, gayon din ang pagbabalangkas ng mga patakaran sa batas upang matugunan ang mga umuusbong na gender issue. Bilang pangunahing policy making at oversight agency on gender equality, kami sa Philippine Commission on Women ay nagtataguyod ng tinatawag naming Women's Priority Legislative Agenda upang maipaigting ang mga efforts ng pag-ambyenda o pagwalang bisa ng mga discriminatory provisions ng ating batas at pagtulak para magbalangkas at magpatibay ng mga bagong batas na nagtataguyod sa gender equality and women's empowerment. Ngayong alam na natin na ang pamilya, paaralan, media, relihiyon at ang pamahalaan ay may malaking impluensya na nakakaapekto sa pagkamit ng gender equality at women's empowerment, alam din natin na kapag hindi ito naiayos, these institutions will perpetuate the concept we call gender biases. Ang gender bias ay pwedeng ipakita through multiple burden. Ano ba ang multiple burden? Ito ay ang pagganap ng productive, reproductive, at community-based roles. Katunayan sa ating pagsasurvey,
merong mas madaming oras na ginagampanan ang mga babae sa paggawa ng mga reproductive roles kumpara sa kalalakihan. Ano naman ang stereotyping? Ito ay ang pagtingin ng isang role ay pangbabae o panglalaki lamang. Halimbawa, ang career sa military at ang pagbibigay ng care work. Ang discrimination o pagkawala ng pagkakataon dahil sa perceived characteristic ng isang tao ay isa ring manifestation ng gender bias. Samantala, ang marginalization naman ay dahil sa intersecting issues na nararanasan ng isang babae o lalaki. At lalong-lalo na ang gender-based violence katulad ng harassment, physical at sexual abuse. Gender biases limit the opportunities of those who experience this. At ito hindi lamang limitado sa mga babae. Ang mga lalaki ay biktima rin ng gender stereotyping and discrimination. Ngayon na napag-usapan na natin ang tungkol sa sex at gender, talakayin naman natin ang mga issue na may kinalaman dito at kung paano natin ito maaaring tugunan. Isa sa pinakamahalagang aspeto ng gender and development ang pagkilala sa mga gender issues o mga concern na may kinalaman sa gender. Ang gender issues ay tumutukoy sa mga problema na nagmumula sa societal expectations at perceptions tungkol sa mga papel ng lalaki at babae sa ating lipunan. Ang mga gender issues ay nagiging hadlang sa mga oportunidad ng bawat isa upang makilahok sa proseso ng pag-unlad at makamit ang benepisyong dulot nito. Halimbawa, ang mga expectations ng mga lalaki ay dapat malakas at walang emosyon, at ang mga babae naman ay dapat maging maalaga at magpakita ng kabaitan ay nagiging mga hadlang sa kanilang paglago at oportunidad sa buhay. Sagad, layunin nating ito ay baguhin at lumikha ng isang lipunan kung saan parehong may pantay-pantay na oportunidad ang bawat isa anuman ang kanilang kasarian. Ang mga problems ay nagsisimula kapag ang maling pagkakaintindi tungkol sa sex and gender ay nagiging batayan sa mga desisyon na may kinalaman sa resource allocation, paano ipinamahagi ang mga yaman at oportunidad, assignment of roles and responsibilities, paano nadidistribute ang mga tungkulin at pananagutan batay sa kasarian, transactional processes, paano ang mga gender roles at expectations ay pumapasok sa interseksyon sa pagitan ng mga tao sa lipunan at trabaho. At of course, sa problem analysis, paano natin binibigyang pansin at solusyon ang mga issue. Mahalaga ang gender sa usaping pangkaunlaran, subalit madalas itong nakakalimutan. Dito sa Pilipinas, gender mainstreaming ang ating strategiya. Ginagamit natin ito para masiguro ng ating mga polisiya at programa sa pamahalaan ay tumutugon sa mga magkakaibang pangangailangan ng kababaihan at kalalakihan. Kapag may ganitong pagtingin, sinisigurado nating tunay na inklusibo at sustainable ang ating pag-unlad. Ayon sa Magna Carta of Women, ang gender and development ay isang development perspective at proseso na kumikilala sa iba't ibang papel, interes at pangangailangan ng kababaihan at kalalakihan. Binibigyang diin ito ang pagkakapantay-pantay ng babae at lalaki bilang mahalaga at magkatuwang na usaping pangkaunlaran. Ayon sa prinsipyo ng gender and development na ang mga kababaihan ay hindi lamang dapat tumatanggap ng tulong, kundi aktibong lumalahok at nakikibahagi sa pag-unlad ng lipunan. Ang God ay hindi war of sexes. Hindi natin pinagtutunggali ang mga kakayahan ng kalalakihan at kababaihan. Hindi ito anti-male. Dahil layunin ng God na maging katuwang ang kalalakihan at kababaihan sa pag-unlad. Hindi rin ito pagpapalit ng role o role reversal, kundi isang masusing pag-unawa sa mga relationship dynamics ng bawat kasarian. Gustong bigyang diin ng God na parehong biktima ang babae at lalaki ng stereotypes at social expectations. Ang mga gender issues ay nakakaapekto sa babae at lalaki sa magkaibang paraan, kaya't kinakailangan ng tamang approach upang masolve ito. Sa puntong ito, mahalagang tignan natin kung paano tayo makakatulong sa pagpapalaganap ng prinsipyo ng God. May mga personal at organizational responsibilities tayo na dapat isagawa. Una, simulan natin sa ating sariling katawan. Una, start with your own body. Unawain kung paano ang ating sariling mga attitudes, values ay maaaring magpatibay ng gender-based discrimination at stereotypes. Pangalawa, educate yourselves tungkol sa issue ng gender. Pangatlo, confront and act
on the issue. Hinihikayat namin kayo na maging isang advocate para sa gender equality. Sa usapin naman ng organizational responsibilities, maaring gumawa ng mga spaces para sa disadvantaged men and women. Tratuhin ang bawat isa bilang magkapantay. Burahin ang mga hierarchical social transactions. Adopt a God plan of action. I-review natin ang mga policies, programs and activities ng inyong organization. Mag-develop ng mga tools at mag-participate sa mga interagency activities tungkol sa God. Gamitin rin natin ang mga sexist aggregated data para sa inyong gender-based analysis. Bakit tayo? No? Lahat tayo ay may responsibilidad para maabot ang layunin ng gender equality at women's empowerment. Ang mga gender issues ay nakakaapekto sa ating lahat. Ngunit, kung hindi tayo kikilos sa halip na lutasin ito, maaari tayong makapag-perpetuate nito. Ang bawat isa sa atin naniniwala sa vision ng pantay-pantay na oportunidad para sa lahat, ay may tungkuling isulong ang God. Sa pamamagitan ng gender and development, hindi lamang natin maiaangat at mapapabuti ang kalagayan ng mga kababaihan, lalo na yung may dinaranas na intersecting gender issues sa pamamagitan ng pangunawa at pagtugon sa gender inequalities. Ang pagbabago ay nagsisimula bawat isa sa atin. Maraming salamat at sana samahan ninyo ang Philippine Commission on Women sa aming advokasya na magkaroon tayo ng isang ligtas at pantay na lipunan para sa lahat. Let us give credit to all the thriving and successful women out there who are essential parts of our society. We can be equal. Hanggang sa muli, magkita-kita tayo sa susunod na PIA iTalk. Mabuhay ang bagong Pilipinas!